Sa ibang balita, muling nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi magpapadikta ang Pilipinas sa anumang bansa. Inihayag yan ng Pangulo matapos niyang pangunahan ang Independence Day Bondanur. Dito ay binida din ng Pangulo ang patuloy na bumubuting lagay ng ekonomiya ng bansa sa kabila ng mga pandaigdigang hamon. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Our independent foreign policy is informed by our development goals and reflects our national priorities. Ours is a proactive policy that is true to ourselves, responsive to the needs and aspirations of our people. Malinaw ang direksyon ng Pilipinas sa taunang Bondanur sa pagdiriwang ng ika-100 at 27 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isusulong ang interes ng Pilipinas nang hindi nagpapadikta sa ibang bansa habang itinutulak ang ating bayan bilang isang bansa na nagtataguyod sa kapayapaan, kooperasyon at kaunlaran. We build bridges, not walls. We forge alliances that are based on mutual respect, reciprocity, and shared goals. Patuloy anyang ipagtatanggol ang soberanya at teritoryo ng ating bansa habang tinitiyak ang pagiging aktibo at responsableng miyembro ng global community na lumalahok sa usapin ng pagbabago ng panahon, karapatan ng tao, migration, regional stability, malayang paglalayag at iba pang issue. Our diplomats are tasked to secure international support for the Philippines' national development agenda and the global recognition of our role as a reliable partner, a trusted peacemaker, and an innovative pathfinder. Ayon sa Pangulo, nakaangkla ang independent foreign policy ng Pilipinas sa ambisyon natin 2040 at agenda ng bagong Pilipinas. Reintroduce the Philippines to the world. Inform the global community that the Philippines is open for business and that we seek mutually beneficial cooperation with countries around the world. Ibinida ni Pangulong Marcos sa mga ambasador, matataas na opisyal at leader ng mga international group ang ekonomiya ng Pilipinas. Ito ang paglago ng ating ekonomiya sa 5.4% sa unang quarter ng 2024 at nananatiling isa sa pinakamabilis sa ASEAN. We are confident that we will achieve the 6% growth target, the 6% GDP growth target in the coming quarters, driven by a steady fiscal consolidation, easing inflation, and progress in trade negotiation with key partners, amongst other initiatives. Ipinagmalaki rin ng Presidente ang paglagda sa mahalagang reforma tulad ng Create More Act na layong makahikayat ng mas maraming investor. Bumagal din anyang inflation rate sa 1.3% noong Mayo, ang pinakamababa mula noong November 2019 na nagpapatibay sa kapangyarihang bumili ng mga mamamayan. Nakaalis na rin ang Pilipinas sa Financial Action Task Force Gray List, patunay ng pagtatag ng tiwala ng international community. Matagumpay ring naidaos ang high-level conference sa mga middle-income countries sa Maynila. Inaasahan ding mapaiigting pa ang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado habang naghahanda ang Pilipinas sa pamumuno nito sa ASEAN 2026. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang mga miyembro ng Diplomatic Corps sa kanilang patuloy na suporta at kooperasyon sa mga hakbang na nagpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaugnay niyan, muling hiniling ni Pangulong Marcos ang pagsuporta sa kandidatura ng Pilipinas bilang non-permanent member ng United Nations Security Council para sa terminong 2027 hanggang 2028. We just finished an election and I cannot stop campaigning. We earnestly hope to receive the support of your respective governments in that bid. Sa huli, nanawagan ang Pangulo ng pagkakaisa at patuloy na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at mga bansa. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.